Pinakamasaklap dito dahil umiral sa tao yung salitang pagpapaimbabaw. Kaya nga sabi niya, ang tao'y magiging mayayabang. Biro nyo, pati pananampalataya nagamit sa pagyayabang. Kaya tuloy ang tao, dahil sa kapabayaan ng mga mangangaral, hindi na nilingap pa yung tinatawag na payo ng Diyos. Paano nga kasi? Akala ng tao, basta sumampalataya, ligtas na. Habang hindi alam ng tao, o baka hindi naisay sa tao, na ang pananampalatayang yan ang magiging dahilan para ang tao mabago. May mga batas na ginawad dyan ng Diyos. Isa na dyan yung disiplina. Kaya nangag-aaral tayo sa material para magkaroon tayo ng disiplina, yung pakikipagkapwa-tao sa pagiging bata. Ngayon, dahil pag tinaglay natin yan at papasok nga tayo sa salitang pananampalataya, taglay dapat natin yan. Ay ang problema dahil sa kapabayaan ng mga mangangaral, sa kapabayaan din natin, lumakad tayo na para bang walang Diyos. Kaya mula noon hanggang ngayon, baka hanggang sa darating, hinahanap pa rin ng Diyos yung mga tao na makadiyos. Yan ang sinabi niya sa aklat ng Malakias 2:15, na hinahanap ng Diyos yung mga taong makadiyos. Ano kasi ang mga lakad nitong taong mga makadiyos? Simple. Kung ano yung nasa batas at palatuntunan ng Diyos, yun ang pinagsusunikapan nilang sundin. Kung ano yung mga itinutugon sa banal na kasulatan, yun ang mga bagay na hinahanap nila. At higit sa lahat, sila tong mga tao na may paniniwala sa harapan ng Diyos na mayroong Diyos na nakakausap. Eh paano ngayon sa panahon natin? Halos ilan na lang ang tao naniniwala, may pananampalataya sila, naniniwala silang mayroong Diyos. Ang problema, hindi naman sila maniwala na makausap ang Diyos. Kaya minsan ang sagot ko dyan, kung naniniwala kayo ng mayroong Diyos at hindi kayo naniniwala na makakausap ang Diyos, para saan yung pananampalataya? Samantalang sabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo 17, basta't magkaroon ka ng pananampalataya, mapakilos mo kahit yung bundok. Siya rin nagsabi na kahit nga raw yung mga taong masasama nakapagbibigay ng regalo sa mga anak nila kung ano hinihingi, yung pa kayang Diyos na magbibigay ng Espiritu Santo bilang patnubay sa bawat mga ngaral. O baka naman ayaw natin ng Espiritu Santo? Kasi itong Espiritu Santo, siya itong ipinangaral din ng Panginoon, na para bang isang pintong makipot. Kasi hindi basta-basta papasa sa harapan ng Diyos o sa harapan ng mga banal na Espiritu yung mga mangangaral na mapagpaimbabaw. Ibig sabihin, mangangaral na mapagpaimbabaw, yung pang sariling kalooban ang ipatuturo, yung pang sariling kasikatan, na makapagsalita lang, may pakilalang sarili, okay na. Na hindi nila naalintana na ang kinakailangan ipakilala ay yung mga utos ng Panginoon, yung mga aral ng Panginoon Kristo. Dahil kung lahat sana susunod lang sa aral ng Panginoon Kristo, baka magkaroon ng kapayapaan, baka makakawala ang tao sa silo ni Satanas. Dahil yan ang sabi niya sa aklat ng San Juan 8:32, makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Saan unang-una dapat makalaya tao? Unang-una yung sariling haka. Pangalawa, yung sariling imahinasyon. Kasi karami ngayon yan. Sabi ng mga ibang mananampalataya, ramdam daw nila yung banal na espiritu. Bakit sa tingin ninyo, si Satanas, hindi kayo nagpapakanungaring ang nilang kaliwanagan yan? Kaya ingat kayo dyan. Kasi kailanman, hindi magbibigay ang mga banal na espiritu ng pananampalataya ukol sa pagkabahagi. Kung sakaling bababa man sa inyo mga banal na espiritu, isa lang ang magiging utos niyan: kapayapaan, pag-ibig, at pagkakaisa. Eh sa tingin ko, mukhang mali ata ang espiritu na tanggap nyo. Bakit kamo? Kasi kung tunay na Espiritu Santo yan, eh bakit hanggang ngayon, sa dami nating mga nagpapalaganap ng aral ng Panginoon Kristo, bakit kanya-kanya pa rin kayo? Kaya dito sa amin, open lahat.
open makipag-aralan, basta't aral na maka-Diyos, lahat yan, pwedeng buksan. Ngayon hindi. Hindi nyo ba napansin ang sabi ng Apostol San Pablo sa 4 Corinto? Sabi niya, bakit? Nabahagi ba si Kristo? Di ba yan ang nangyayari ngayon sa panahon natin? Nagkabaha-bahagi tayong mga reliyoso daw. Sa tingin ninyo, gusto ng Diyos yan? Tapos pag may sumulpot na aral, ang Diyos nagagalit, mayroon namang susulpot na aral din. Wala raw Diyos na nagagalit. Kayo kaya sa sarili nyo, kapag ka ang mga anak nyo nagkakasala at hindi pasaway, hindi nyo kaya kagalitan? Sa tingin kaya natin ngayon sa panahon natin, hindi kaya mas lalong nagkakasala yung mga mangangaral na hindi pinupursige ang isang tao na magbago? Sabihin na natin na hindi nyo kasalanan kasi hindi nyo hawak ang kaisipan ng tao. Talagang hindi nyo mahawakan ang kaisipan ng tao, hindi nyo mahulaan kung anong ginagawa ng tao habang nakatalikod kung wala yung patnubay ng Espiritu Santo na sisiyasat sa bawat ginagawa ng tao o sa bawat ginagawa ng mga sakop ng bawat pananampalataya. Dahil si Apostol San Pablo, nung panahon niya, ipinakilala niya kung gaano kaimportante itong mga banal na espiritu nung panahon nila. At ganun din ngayon sa panahon natin. Dahil sabi niya sa 8:26, gayon din naman ang espiritu ay tutulong sa ating kahinaan. So yan ang kahinaan natin. Yung mga hindi natin nakikita, sila ang gagawa. Yung mga bagay na ginagawa ng tao sa lihim, sila ang magbubunyag para matigil ang paggawa ng kasamaan sa bawat lakad ng tao. O bakit hindi masiyasat yan? Kasi nanguna tayo. Pinangunahan natin yung tipanan. Alam nyo yung salitang tipanan? Yung pakikipag-usap ng Diyos mula langit hanggang lupa. Sayang naman yung paghawak nyo ng Biblia. Sayang naman yung pagsihatas nyo ng Biblia. Sayang yung pagbabasa nyo, yung pag-ayuno nyo patungkol sa Biblia. Kung hindi ninyo paniniwalaan na makakausap ang Diyos kahit ang mga banal na espiritu, maging sa panahon natin, maging sa darating na panahon. Bakit kamo? Kasi kung talagang original ang pananampalataya na sinusundan natin, masdan natin kung ano mga ginawa ng mga propeta sa lumang tipan. Dahil kay Adan, hanggang kay Abraham, hanggang kay Moises, hanggang sa mga propeta, hanggang sa panahon ng Panginoon Kristo, hanggang sa panahon ni Apostol San Pablo, hanggang sa panahon natin. Dahil hindi kailanman malalaos ang Diyos. Kahit ang mga banal na espiritu. Nung mga panahon nila, bago sila mga glingkod, hinanap muna nila ang Diyos. Bago sila mga magmensahe, bago sila mga magdala ng tinatawag na mga ikabubuti ng tao, kausap muna nila ang Diyos. Ngayon sa panahon natin, yan ang malaking problema. Dahil sa walang banal na espiritu na papatnubay, pipigil sa kagustuhan ng tao, ganyan naglitawan ang maraming reliyon na pang sarili lang. Kaya natupad na naman yung hula ng Panginoong Kristo noong mga panahon niya. Sa aklat ng Marcos, ang sabi niya, ang bayang ito, iginagalang ako ng kanilang mga labi. O tuwing linggo, may puro pagpupuri, pagpapasalamat. May araw pa ng Merkules, may araw pa ng Sabado, may araw pa ng Biyernes. Pagkatapos ng pagpupuri, pagpapasalamat, pagtatalumpati sa harapan ng Diyos, paglabas ng tao, siya pa rin yung ugali. Hindi mabago. Hindi magkaroon ng tinatawag na isang paninindigan sa sarili. Daig pa natin sanggol nun. Baka tayo yung kinagalitan din ng Panginoon. Nagpapanggap ng mga banal. Yan ang sabi niya ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi. Natapwat ang kanilang puso malayo sa akin. Paano nga kasi? Mas tinatahak natin yung kagustuhan ng laman kaysa yung kagustuhan ng Panginoon Kristo. Dahil kung lahat tayo ng mga pinapatnubay ng Espiritu Santo, kung lahat tayo ng mga binabaan, binigyan ng karapatan para mangaral, magkakaisa lang sana sa panahon na to, sigurado, maitatayo ang kaharian ng Diyos at maghahari ang kapayapaan, mauubos ang kasamaan. Magaganap yung nasa aklat ng Apokalipsis, igagapos ng Diyos si Satanas para maghari ang mga banal. Kaya minsan, tanong ko rin sa inyo, kung sigurado pa tayo na tumatahak tayo ayon sa kabanalang itinuro ng mga sinundan natin. Ayon sa kabanalan na itinuro ng mga apostoles. O baka nga akala natin meron tayong pananampalataya
Tandaan natin, nag-warning sa Apostol San Pablo sa pangalawang Korinto. Ang sabi niya, siyasatin daw natin ang ating mga sarili. Kung naandoon tayo sa tunay na pananampalataya, baka naitakwil din tayo. Lahat yan. Huwag natin sabihin na magagaling tayo sa prayer. Huwag natin sabihin na magagaling tayo manggamot. Huwag natin sabihin na mga misyonero tayo. Huwag natin sabihin na magagaling tayo mangaral. Lahat yan, nandiyan yung babala. Huwag nating sabihin na may mga galing tayo na galing langit. Tandaan natin, hanggat wala yung pagpapakumbaba, hanggat wala yung pag-ibig sa kapwa, hanggat wala yung planong pakikipagkaisa, hanggat nagtatangi tayo ng tao, mauuwi tayo dun sa pinagsabihan ng Panginoon Kristo sa aklat ng Mateo 12:22, mga manggagawa ng katampalasanan. Sabi niya, darating sa mga araw na to, nasasabi ng mga tao, Panginoon, di ba nanggamot kami sa pangalan mo? Sa pangalan mo. Ngayon sa panahon natin, nag-mission kami. Sumakay kami ng mga jeep, nangaral doon. Nandoon kami sa mga likwang daan. Nandoon kami sa mga bus. O kung saan pa man, nandoon kami sa mga merkado, sa mga palengke, nangangaral lang yung salita. Ano sagot niya doon? Magsilayo kayo sa akin. Kayong manggagawa ng katampalasanan. Bakit naging katampalasanan sa harapan ngayon? Dahil hanggat hindi ipinangangaral ang buong kasulatan, hanggat hindi ipinangangaral yung pagbabago ng tao, kung puro panghikayat lang, mauuwi lang yan sa pangsariling kalooban. Tama kaya yon? Tama yun. Bakit kamo? Kasi halos ngayon sa panahon natin, ang hangad lang ng mga mangangaral, yung ikasampung bahagi, abuloy. Masaktan sana kayo dahil totoo yan. Pero nung sinabi ng Panginoon Kristo noong mga panahon niya na kinakailangan ang tao baguhin. Yan din ang sabi niyang panahon niya na magkaengkwentro sila ng isa ring mangangaral ng pangalan Nicodemo. Kaya sabi niya kay Nicodemo sa aklat ng San Juan 3, maliban ang tao ay panganak na muli, hindi siya makapapasok sa karanang langit. O hindi niya makikita ang karanang langit. Ano yung salitang ipanganak na muli? Maliban yung sariling prinsipyo ng tao, hindi niya alisin. Hindi siya magkakaroon ng mga karunungang makalangit. Dahil yung prinsipyo makatao at yung aral na nabuo ng tao sa kanyang pagkatao, pag yun ang namalagi at yun ang pinapaghari, sigurado, matik na hindi mo masusunod ang kalooban ng Panginoong Kristo. Dahil maghahari yung pangsarili mong kagustuhan, lalo na kung wala kang patnubay na banal na espiritu. Tanong uli, maniwala kaya tao ngayon na pumapatnubay banal na espiritu? Kung sasabihin nyo na imposible, tigil nyo na yung pananampalataya nyo. Nakakagulo lang kayo sa panahon ng pangangaral ng mga tunay na pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Dahil hanggat wala ang banal na Espiritu sa bawat lunduyan, sinasabi ko sa inyo, hindi magkakaroon ng kaayusan yung mga mananampalataya at yung mga membro. Dahil walang sisiyasat sa bawat kilos ng tao. Dahil ang sabi ng panahon ng Panginoon ng Diyos, ng panahon ng propeta Jeremias, likas na ang tao ay sinungaling, mandaraya pa. Sino makasiyasat? Diyos. Sabi niya, akong Panginoong Diyos ay sumisiyasat ng pag-iisip. Tinatarok niya, ibig sabihin, sinisigurado niya kung ano talaga laman ng puso mo. Dahil ang tao, banal pag nakaharap sa harapan ng altar. Ang tao, banal kapag ka nasa loob ng sambahan. Ang tao, banal kapag nananalangin. Pero pustahan tayo, paglabas niyan, ano ugali ang ilanilalakad ng tao pag nasa sanlibutan na naman. Kaya, nung mga panahon ng propeta Isaias, reklamo si Isaias. Mayroon pa nung panahon din ni Haring David, sabi niya, Panginoon, sino naniwala sa aming balita? Nung panahon nila yung hanggang ngayon sa panahon natin, ganyan din ang tao. Pag ipinangusap mo patungkol sa mga hiwaga ng langit, ipinangusap mo mga banal na espiritu, pagtawanan ka. Sabihin ka pang siraulo, mas siraulo yung taong hindi naniniwala na ang Diyos nakakausap. Kapag ang Diyos hindi nakausap, hindi magkakaroon ng solusyon ang problema at kaguluhan sa ibabaw ng sangkalupaan. Yan ang tandaan nyo. Bakit kaya ng tao ayusin ang gulo-gulo ng mundo? Yung nga lang gulo-gulo sa sarili natin tahanan, hindi natin maayos Bakit? Kasi lahat yan, hindi mo mahawakan ang isip ng mga yan. Maging anak mo, maging asawa mo, maging kapatid at magulang mo, hindi mo kayang turuan yan. Lalo na kung nakikitaan ka ng kilos na hindi naayon sa kabanalan. Kaya sabi ng Panginoon, ng mga panahon ng pangangaral niya, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, hindi niya makikita ang karian ng Diyos.
Dahil ang pinanganak ng laman ay laman nga. At ang pinanganak ng espiritu ay espiritu nga. O, saan tayo dun sa parte na yon? Baka lahat tayo pinanganak ng laman. Baka lahat tayo hindi muna tumanggap ng authority galing langit. Baka lahat tayo nangangaral ngayon pang sariling kalooban lang. Baka lahat tayo ngayon sa panahon natin na nangangaral, ang hawak lang natin, kaya hindi natin mabuksan yung mga hiwaga at hindi natin maituro sa mga sakop natin yung mga aral na dapat nilang gawin dahil wala yung banal na espiritu. Paano tayo ngayon na maging mga hirang? Paano tayo ngayon mga naging mga ngaral? Paano tayo ngayon mga naging sugo? Baka hindi sugo, sugod. Baka kagaya tayo ng mga iba nagpapayaman. Baka kagaya tayo ng mga iba na nangangalakal lang, na ipinangangalakal mismo yung salita ng Panginoon. May mga terminasyon pang ganito. Minsan naririnig ko sa mga aral ninyo, pag-awayan nyo pa, na si Jesucristo raw, hindi Diyos. Tao lang. Wala namang problema dun eh. Sige, kung yan ang paniniwala nyo, tao siya, wala rin problema dun. Ang tanong, ano yung ipinangaral ng Panginoong Kristo? Aral bang makatao o aral maka-Diyos? Sabihin nyo ng tao siya. Walang problema dun. Pinaniwalaan nyo kaya yung kanyang aral? Sinunod nyo kaya ang kanyang aral? Kaya mga panahon ni Apostol San Pablo, lininaw niya yan. Nasabi niya, kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ibang aral, Aklat ng Galasya, at hindi dala ang aral na ito, itakwil. Bakit kamo? Kasi kapag ang aral makatao, hindi papuntang langit yun. Aral makatao lang. Pero kapag ang aral, kahit na isang taong kulubi o isang taong gusgusin o isang taong hamak, kapag ang aral niya, pag-ibig at pagpapakumbaba at pagpapahinuhod at pagyukod sa harapan ng Diyos, matik, aral galing langit yan. Sino gusto nyo mga ngaral? Yung mga nababalitaan natin ngayon sa panahon natin, yung mga nabobroadcast sa FB, sa YouTube, nakagagaling mga ngaral. Ang gaganda ng mga itsura. Mga talagang hindi makabasag pinggan. Pero mababalitaan natin, o baka pinagtatakpan nyo lang, anong nababalita natin? Sarili mga sakop nila, ginagahasa, inaasawa, yung iba kinukulong, yung iba sinisingil lang buwis ng sapilitan, yung iba mayroon pang nasasawag na nagkakautang pag hindi nagbigay ng ikapo. Yan ba mga hinahangaan yung mga ngaral? Samantalang nung lumitaw ang Panginoong Kristo, bilang nagpatotoo at nagpalaganap ng salita ng Diyos, ano sabi niya? Sa Aklat ng Mateo 9:12. Datapwat nang ito'y marinig niya, kaya sinabi, yun ang mga reklamo nila ng panahon nila. Para bang reklamo rin ngayon? Bakit kamo? Kasi kapag nakita ngayon ng panahon natin, na ang mga mangangaral, mga gusgusin, yung mga mangangaral na para bang tapos sa buhay, lait-laitin agad. Gusto nila kasi mangangaral yung mga nakadisente, nakasutana, nakamerikana, yan pang pinakamahirap sa inyo. Kayo pa mismo na may hawak ng banal na kasulatan, kayo pa'y nagpapalaganap ng ikatitisod ng tao at ikasasama ng tao. Porket nakita nyo na ang kapwa nyo mga ngaral, para bang ang layo ng dating sa inyo, no? Sabihin nyo agad, angkan sila ng kulto. Naintindihan nyo ba yung salitang kulto? Kasi may mga kapangyarihan sila. Meron silang mga tumatanggap sila ng mga masasamang espiritu. Lahat yan sinagot ng kasulatan eh. O baka naman nagpakabubo na lang kayo. Sarili nyo na lang arang ginagamit nyo habang yung kasulatan bukas na karunungan niya na ginawa ng mga propeta para sa panahon natin hanggang sa panahon darating. Di ba ganyan ugali nyo? Tamaan kayo dahil ugali nyo talaga yan. Habang sinasabi na Apostol San Pablo ang salita sa Aklat ng Hebreo, huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang bayan. Amen. Ano yung ibang taga-ibang bayan? Kapwa nyo taong reliyoso na nagsusumikap na makatulong para sa ikapagpapayapa at ikatututo ng tao sa pagsunod sa batas at palatuntunan ng Diyos. Pero kung manlait kayo, ganun-ganun na lang mayroon pang kulto, mayroon pang samahan na tinatawag na lumuna, sumasamba sa piso. Ako po, katakutan nyo. Lalo na kayong may mga karunungan na. Sa bagay, paano nga kayo matakot kung wala naman ang banal na espiritong sasawata sa mga lihim yung ginagawa? Kaya nung panahon ng Panginoong Kristo, yan din ang sinabi niya ng mga angkan nyo. Angkan nyo yan dahil yan sinusundan yung aral eh. Sabi niya, datapat nang marinig niya yung mga reklamo ng mga panahon na yon. Ano sabi niya? Habag ang ibig ko at hindi hain. Bakit? Nagmi-mission siya kahit walang sariling pera. Naglalakad lang siya. Kahit hindi siya makakain. Manggamot siya, kayo.
May mga parasal kayo, may bayad. Pambira. Ano pa? Kapag ang member nyo hindi nakasamba, matik, may utang. Alam ko Oo, yun. pasintabi tayo sa mga barangay. Dahil yan mga tunay na nagaganap. Dahil yan, pinunan rin ng Apostol San Pablo, yung kung sa abuloy, huwag sa pilitan. Bakit? Nagkakautang sa Diyos. Bakit sa tingin ninyo? Nagpapahulugan ba ang Diyos? Para magkautang ang tao? Ginawa ninyong kalokohan na lang yan. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, magkaroon ng isip ang tao, yung malawak at bukas, ayon sa kabanalan. Hindi yung mga bagay na makamaterial na kaugalian. Kasi ngayon sa mga nakikita ko sa pananampalataya naglaganap, puro makamaterial ang ugali ng tao. Kaya sabi niya, habag ang ibig ko at hindi hain. Tulong. Ano yung tulong na binibigyan niya? Pinipilit niya ang tao na mahubog sa kabanalan at muling maibalik ng tao yung pagtitiwala niya sa harapan ng Diyos. Dahil walang ibang higit na makapangyarihan kundi yung Diyos na buhay na lumalang ng langit at lupa. May pananampalataya talaga tao, may tiwala sa Diyos. Sabi ng tao, oo, kalokohan na yon. Bakit kamo? Kasi kung talagang lahat ng tao may pananampalataya sa harapan ng Diyos, sigurado yung mga ospital hindi yayaman. Sabihin nyo, pananampalataya kayo, konting sakit lang, takbo kayo butika. Asa yung pananampalataya nyo? Sige nga. Sabihin nyo, pananampalataya kayo, pag nagkasakit kayo, takbo kayo ng doktor. Nasa yung pananampalataya nyo? Samantalang dito, nag-offer ang Panginoon sa aklat ng Mateo 17. Sa pamamagitan ng panalangin at ayuno, kahit gaano kalaki o gaano kalala yung sakit mo, aalisin ng Diyos yan. Basta't may pakita mo lang sa harapan ng Diyos yung tunay na pagbabago. Eh kaso ngayon tao, hindi. Sabi ng mga banal na espiritu, bumababa ngayon sa panahon natin, ang tao, saka lang daw dadaing sa harapan ng Diyos kapag may nararamdaman. Tama kaya yon? Aminin nyo yun, ugali nyo yun eh. Pag may sakit na. Dahil hindi kailanman magsisinungaling ang banal na espiritu, dahil hindi siya sinungaling kagaya ng mga nangangalang sa panahon natin. Wala kang mimisyon tao dyan, ay pangalan. Pero kilala nyo mga sarili nyo. Dahil sigurado, yan din ang inaaral ngayon sa panahon namin ng mga banal na espiritu. Na ang sabi ng banal na espiritu, walang ibang nakakilala sa tao, kundi mismo siya sa pagkatao niya at yung Diyos na sumisiyasat. Kaya alam natin kung mga kinikilos natin. Alam din natin kung talagang nagbabanal tayo. At alam din natin kung nagbabanal-banalan lang tayo. Dahil kung nagbabanal-banalan lang tayo, nako po, kawawa naman yung sakripisyo natin. Kawawa yung pag-atid natin sa sambahan, lalo na kapag malayo yung mga tinatahak natin. Biruin nyo na lang. Kung magbabanal-banalan lang din naman tayo, at magpapakunwari na sumasambat, sumusunod sa harapan ng Diyos, ipunin nyo na lang sa alkansya yung mga pamasahe nyo sa sasakyan. Baka pagdating ng pagkamatay natin, mayroon pa tayong pambili ng kabaong. Dahil wala tayong papalain dyan. Huwag nating panghawakan yung sinabi ng mga ibang mangangaral, na basta tinanggap mo sa puso mo ang Panginoong Kristo na tagapagligtas mo, ligtas ka na. Kalokohang malaki yun. Dahil sabi niya sa aklat uli ng Malakias 2:15, hindi baga siya gumawa ng isang espiritu? At bakit isa? Dahil kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Pag sinabing lahing makadiyos, kung ano yung kalooban ng Diyos, yun din ang gagawin niya dahil lahi siya ng Diyos eh. Na gaya ng ginawa ng ating Panginoong Kristo. Inalipusta, inalimura, ipinahiya, hanggang sa pinako sa cross, hindi naglubay na ipakilala ang daan ng kaligtasan. Ganun kaya tayo? Eh bakit tayo nila sa Panginoong Kristo? Napakaganda pala ng mga layunin niya at hikayat sa lasang katawan. Kasi ang banal na espiritu, maniniyasat yan eh. Sa tingin mo, sino ngayon sa panahon natin magpapaghal ng kagaya ng sinabi niya sa aklat ng San Juan 9:4-9:2? Gawin natin ang mga utos gawin natin ang mga gawa yaong nag-utos sa akin samantalang araw. Narito, dumarating ang gabi na walang makagagawa. Ayaw nila nun. Dahil kapag yan, banal na espiritu, palautos yan. Hindi ka pagpahingain yan. Bakit? Kamo? Dahil sa tingin ninyo, sa dami ng mga pananampalataya ngayon sa harapan ng Diyos, sa dami ng nangangaral, iilan lang dyan na nakagaganap ng kalooban mismo ng Panginoong Kristo at iilan lang dyan na nakagaya. Alam nyo kung sino na nakagaya dyan? Yung mga tumanggap ng Espiritu Santo bago magsipangaral. Sila pa lang yun. Nakagaya ng pinatunayan niya nung panahon niya. Nasabi niya sa mga apostoles sa aklat ng Lucas 4:24, manatili kayo sa bayan. Alam nyo kung anong ginawa ng mga apostoles noon? Nagsipag-ayuno, nagsipanalangin, humingi sa Diyos, kagaya ng sinabi niya, kung hihingi kayo sa harapan ng Diyos, bibigyan niya kayo ng Espiritu Santo. Yun ang ginawa ng mga apostoles. Dahil sila sa sarili nila, takot sila.
dahil naaralan sila ng Panginoong Kristo nung panahon nila na kapag nandaya ka, dadayain ka rin. Na kapag nagsinungaling ka, posibilidad pagsisinungaling ka rin. At higit sa lahat, na ibaon sa kanilang puso't kaisipan yung 10 utos na ibinatas ng Diyos nung panahon nila Moises, nung hanguin ni Moises yung mga tao sa lupain ng Ehipto, na mga kalahi nating mga Israelita nung pangapanahon na yun. Kaya itinuro yun. Kaya sabi ng Panginoon, manatili kayo sa bayan hanggang sa makasangkapan kayo ng kapangyarihang galing langit. Authority kung tawagin, na nangyari din doon at pinutunayan ng mga panahon ni Apostol Pedro sa Aklat ng Gawa, araw ng Pentecostes o araw ng pagtitipon. Nagbabaan ng mga banal na espiritu. Ngayon kaya sa panahon natin, maggawa pa kayo ng mga espiritu bumaba? O baka sarado na langit? Nagsasarado rin langit, kala nyo? Baka sabihin nyo naman, imposible nagsasarado langit. O yun, ang sabi ng propeta Isaias. Sabi niya, sa Aklat ng Isaias 59, narito, kamay ng Panginoon na hindi umitli para hindi makaabot, at hindi rin naging mahina ang kanyang pakinig para hindi makarinig. Bakit inurong ng Diyos? At bakit hindi siya nakinig? Dahil sa kasamaan ng tao, kaya napapaghiwalay daw ang kasamaan ng tao at ang Diyos. Dahil yung mga ayaw ng Diyos, yun ang karamihang ginagawa ngayon sa panahon natin. Kaya nung lumitaw ang Haring Solomon, sabi niya sa Aklat ng Kawikaan 1:26, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Paano yan? Paano ngayon yung mga sinasabi ng mga mangangaral? Isang tawag mo lang, sasagutin ka ng Diyos. Tama kaya yon? Dahil makadiyos ka. Alam niyo yung salitang makadiyos? Kung talagang lahat tayo ngayon makadiyos, napaghari sana natin ng Diyos. Bakit kamo? Dahil ayaw sa sorbi ng mga banal na espiritu ngayon sa panahon natin. Libo na yung pananampalatayang tumindig. Ilan na yung mga nangangaral. Bakit hanggang ngayon yung digmaan, mas matindi pa rin yung digmaan ng pananampalataya kaya sa digmaan ng mga bansa eh. Mula noon hanggang ngayon, baka hanggang sa darating, hindi matapos-tapos yung pagkakaalitan. Hindi matapos-tapos yung kanya-kanyang pagtuturo ayon sa kabanalan. Kaya, ang masaklap dyan, yung parusa ng Diyos, hindi niya rin ititigil. Tandaan natin, nakahula ngayon sa panahon natin, o baka hindi na naman kayo maniwala. Alam nyo nakahula ngayon sa atin, yung 7 mangkok na parusa, na hinulan ni Juan Evangelista nung panahon niya. Baka sabihin natin, sa kanila yun. Baka sabihin naman natin, ano nangyari na yun? Tandaan natin ang iniwanang salita ng Panginoong Jesucristo nung panahon ng kanyang pangaral, na ang sabi niya, sa pangatlong araw, babangon ako. Alam niyo yung babangon? Tatayo niya yung kanyang kaharian. At sabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Testalonica, paririto siya na mayroong dalang galit. Ligtas yung mga mananampalataya, yung mga nagpakumbaba, yung mga nagsakripisyo, at hindi nalintana yung pag-uusik at pangungutya ng mga taong may pananampalataya din. Sila ay maliligtas. Pero yung mga hindi nagsitalima sa kanyang ebanghelyo, kaparusahan daw ang aabutin. O baka yun yung saysayin yun. Kasi pinipili nyo lang ang gusto nyo saysayin eh. Para kayo yung mga tinukoy ng Apostol San Pablo sa Aklat ng Roma, 16. Kayo yung mga magagaling, mangaral, nang may mga patalumpati pa kayong nalalaan. Ang pangaral nyo ay pinangangaral nyo lang, puro kapaboran sa tao, na hindi nyo sawatain anuman ugali na mayroon sa tao. Bakit? Ano dahilan? Bakit nyo dinadaya yung puso ng mga walang malay? Ang sabi ni Isaias, dahil sila ay parang mga aso, matatakaw sa pakinabang. Kaya hindi na rin ako ngayon magtaka sa panahon namin. Sa panahon natin, ilan sa mga nagiging pastor na ginayo biglang yumayaman? Dami ano. Okay, di lumitaw, nahanap buhay nga talaga ang nangyari. Kaya huwag kayong magtaka. Kung meron na mga iba sa mga kasama namin na kung mangaral, mabagsik, dahil utos yan eh. Ngayon yung pangatlong araw na paghihiganti ng ating Panginoong Kristo. Dahil ang sinabi na Apostol San Pablo sa Pedro, sa pangalawang Pedro, na huwag kalimutan at alalahanin ng tao na ang 1,000 taon ay isang araw sa Panginoon. At yung isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa tao. Ilang libo na tayo ngayon? 2. Lumalakad na tayo sa ipangatlong 1,000 taon. Bakit? 2000
23 na tayo, 2024 na eh. Dapat alam nyo yung mga mangangaral. Dapat nasusundan nyo yung mga hula ng kasulatan. Hindi yung basak-basak kayo pag nangaral. Pipiliin nyo lang yung gusto nyo. Sundan nyo yung kasaysayan ng kabanalan. Kung talagang gusto natin makapagligtas at gusto natin maligtas, yan ang mga siyasatin nyo, yung mga hiwaga na kabaon nyo sa kasulatan. Para hindi kayo matulad ng pinagsabihan ng Panginoon Kristo nung panahon ng kanyang pangangaral sa aklat ng Mateo 13. Yan sabi niya, nakakita nga sila. Pero hindi naman sila nakakaunawa. Nakakarinig, pero hindi naman nila mapagbulay-bulay kung ano yung sinasabi ng kasulatan. Bakit? Dahil pinikit na lang kanilang mga mata at tinakpan ng kanilang mga tenga ng sa kaunawaan. Yan ang naging problema ngayon sa panahon natin. Ambit na intindihin natin yung mga revelasyon, yung mga aral na nais ng Diyos iparating sa tao, hindi. Kinokontra natin. Bakit? Kasi kung maggagawad tayo ng mahigpit na batas para sa mga membro, tiyak, ang tao, unti-unting malalagas at hihiwalay. Kasi ganyan ang kaugalian ngayon ng tao. Kung alin ang may kapaboran at alin ang may kapurihan at kung alin ang dako na may papakilala ang kanyang pagkatao, doon sasapi ang tao. Kasi ang gusto ng tao, puro kaligayahan. Okay lang din yun kung yun ang gusto ng tao. Wala naman makapagdesisyon sa gusto ng tao eh. Pero, lingapin mo ang kaluluwang pagkamatay mo. Kung saan ka kaya mapupunta. Mayroon naman sumagot yan. Nakapag daw ang tao namatay, para lang daw hangin, dahil kaluluwa na lang. Ganon din daw ang Panginoon, parang hangin kung saan daw dumadapo. Saan nyo nakuha ang version niya? Pakibigay nyo nga sa akin. Saan sa Biblia yon? Ayusin nyo pangangaral nyo dahil nakakaligaw kayo ng tao. Huwag nyo lokohin yung mga tao na gustong lumapit sa Diyos. Tapos meron pang taong ganito, kung magsentimento. Sinabi raw ng lumang tipan na bawal makipag-usap sa masasamang espiritu. Talaga bang may isip ka o nakakaintindi ka o talagang bulag ka talaga hanggang ngayon? Ang ipinangungusap ngayon sa panahon natin, yung pagkilala sa banal na espiritu. Tapos isisingit mo, bawal makipag-usap sa masamang espiritu. Sige nga, intindihin mo nga kung ano yung sinasabi ng ibang mga ngaral dun sa sinasabi mo. Sa sinasabi nyo, bawal makipag-usap sa masamang espiritu. Samantalang ang pinangungusap ngayon sa panahon natin ay yung paglapit sa mga banal na espiritu at pagtawag. Ano pinagkaiba nun? Baka ikaw mismo nangangaral, hindi mo maintindihan. Igigik mo yung tatanggap na masamang espiritu, ipinangungusap na nga, mas banal na espiritu. Sayang yung karunungan mo. Saka, pero dito ang kaluluwa, nagpatotoo. Yun daw pananampalataya nila, hindi raw nakakapagligtas. Pero nyo? isang kunin naman ng pananampalataya na yun, hindi raw nakaligtas. Yan, Kaya ano pa yun? maniwala kaya doon. Kahit kaluluwa makausap namin. Hindi rin kayo maniwala. Yung kaluluwa pala yung saksi. Sigurado, yan ay mga lingid sa kaisipan nyo. Pero nung panahon ng Panginoon Kristo, pinakita niya yung katotohanan sa bagay na yan. Nakasulat pa nga sa kasulatan, di ba? Sa aklat ng Mateo 17, ano sabi ni Apostol Pedro? Panginoon, gagawa ko ng 3 tabernakulo. Isa sa'yo, isa kay Moises, isa kay Elias. E nung bumaba si Moises sa kay Elias, ano sila? Multo kaya? Kaluluwa kaya? Oh, pwedeng multo, pwedeng kaluluwa. Pero banal na multo, banal na kaluluwa. Oh, bakit sila bumaba? Dahil ibinigay ni Moises, ito hindi nyo rin to sigurado alam. Ibinigay ni Moises yung 10 utos sa pamamahala ng Panginoon Kristo na siya yung tinatawag na santuaryong makalupa. At ibinigay naman ni Elias yung santuaryong maka-espiritu na siya yung tinatawag na pagtanggap ng espiritual na kaalaman at paghingi ng banal na espiritu para makapatnubay at sumiyasat sa bawat membro. Alam kaya ng tao yon? Bakit hindi nyo nalaman yung mga hiwaga ng kasulatan? Dahil hindi kayo nag-interest, hindi nyo siniyasat. Kaya tuloy ngayon, ang alam nyo lang, ipangaral, yung ikapapabor lang ng tao. Para kayo yung mga tinatawag na mga magulang na pinapalaki nyo ang anak nyo na laki sa layaw, na sinusunod lang yung gusto. Bawal sa Diyos yun, makapagligaw. Bawal na bawal sa Diyos yun. Lalo na pagdating sa harapan ng pananampalataya. Kapag ka ang membro mo, pinatigas mo ang ulo ng pinatigas, sigurado, ikaw ang unang sisingilin ng Diyos.
Dahil lahat ng makasalanan, papatay ng Diyos sa ayaw sa gusto nyo, paniwalaan nyo sa hindi, ganyan ang gagawin ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoon Kristo ng araw ng mga panahon ng kanyang pangangaral, kung ano ang itanim ng tao sa ibabaw ng lupa, aanihin niya, matik. Kaya pag hindi mo tinuruan ng wastong kabanalan, yung mga sakop mo, sabi ng propet, sabi ng Diyos, nung pangapanahon ng isang propeta o patriarka ng pangalan ni Ezekiel, aklat ng Ezekiel 3:18, pag aking sinabi sa masama, na siya'y walang pagsalang mamamatay, at hindi mo siya